Bunsod sa sunod-sunod na mga bagyo, makailanlan na nagdulot sa pagbaha, tumaas ang bilang sa mga nagkaroon ng leptospirosis. Ang mga pampublikong ospital nag-overcapacity na, kaya idiniklara ang leptospirosis surge. Pero ayon sa isang independent health advocate na si Dr. Tony Lechon, hindi lang leptospirosis surge ang dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno, kundi pati na ang ugat sa paglaganap ng sakit na ito kung tatawagin niyang kleptospirosis. Pinagsamang salita galing sa leptospirosis at ang kleptomania, ang sakit na hindi mapipigilan pag nanakaw. Dahil ninakaw ang pundong nakalaan sa flood control project, hanggang ang Pangulo na mismo ang nagsalita sa kanyang suna. Yes. Sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan, hiyang naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Sinundan ito sa Senate hearing. Nako, ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Paano ba tayo humantong sa ganito? Ang bilyonis na nakalaan para masolusyonan ang taon-taon nating problema sa baha, nakurakot. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Ayan, okay. Paano yan? Yes. Paano kayo nakapasok doon? Bali, nakapasok kami doon, nag-bid lang, at saka nagkaroon ng opportunity at ginanda lang namin po ang gawa Yes. Alpha and Omega Construction Corporation as one of the three bribe givers. Hindi na flood control ang hinahanap ng Pilipino, grid control. Kasi nasobra na yung grid na sinagasaan ng lahat. Kami lang mag-asawa, okay, pinagtatawanan nga namin eh. Kaya lang, pagdating sa anak mo, syempre dun ka medyo nagwo-worry. If they ask you yung mga, bakit ginagawa sa amin yan, sabi ko na lang sa mga bata na huwag na nilang basahin. Kung mabasa man nila, don't take any notice of it. Pero when they're out, syempre naiiyak ka kasi alam mong nasasaktan yung anak mo. Yun. Mayaman ka nga, galing naman sa nakaw yung kayamanan mo. Makapangyarihan ka nga, may posisyon ka, pero ang dami mong tinapakan at inagrabyado para makarating kung nasan ka. Ay, wala pala naman sa mento eh! Wala pa ng siminto ay, puro tawag lang. Bakit wala sa mento? Gusto ko na ayos! Oo! Sa reparte na yun, nasa yung bako. Kumusta? Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muli kasama ninyo sa pagkakataong ito. At sa ating live na ito, ating tatalakayin, maliban kung may oras, yung isinagawang Senate hearing na ayon kay Senador Pampilo Lacson, ang Diskaya Construction firm daw ay nakilala sa bribe giver. Pero, yun ang unang layunin natin sa pagtalakay dito. Ngunit, kanina lang may natanggap ako na message sa isang exorcist na nasa ibang bansa, kaibigan nating pare. At may komento siya habang nanood siya sa video, sa interview ni
Julius Babaw. At pinorward niya ang video. Maraming salamat dito, Father Balinton. At may komento siya ayon sa kanya. Napanood nyo ba ito? He embraced Feng Shui, Law of Attraction, New Age, Energy Crystals, Syncretism. Laki pa man siya na sa simbahan. Look what happened to them now. Kung maalala ninyo sa ating pagtalakay kaugnay sa syncretism, mga kapatid, no? Yung mga pampaswerte, syncretism, yung combination of Catholic practice and occult practices. Pampaswerte na sa Catechism of the Catholic Church 21:38, superstitious beliefs is a total departure of the worship that we give to the true God. At ang mga exorcist, ang simbahang Katoliko, matagal nang nagbabala. May epekto ang paniniwalang pampaswerte, syncretism, yung attraction, crystal attraction, at iba pa. Pero, maliban na may epekto yan, ang ating kalaban, fallen angels, ay napakatuso talaga. Diba? Diba? Pwede niyang ibigay 99% na totoo. Sa paniwala mong pampaswerte, 99% totoo. Mag-ingat sa 1%. Gigibain niya ang 99%. Diba ito ang nangyari ngayon? Due to the ongoing scandal and allegations involving the Diskaya couple, na lumaki sila Katoliko, nag-aral sa Katoliko. Ang kanilang kumpanya ngayon ay delikado talaga sa tinatawag na immediate termination sa lahat ng mga active government contracts. At posible na mapatawan sila ng permanently blacklist, magiging blacklisted sila sa pagiging opisyal na kontraktor sa future government projects. Kaya meron tayong busis ng masa diyan, no? Ang busis ng masa, ang tanong na pabor ba kayo na ang Diskaya ay blacklisted as official contractor in any future government projects? Yes or no? Okay. Nandyan sa ating YouTube channel. Pero bago dyan, acknowledge muna natin ang lahat natin mga kapatid na sumusubaybay ngayon at pumasok. Ulitin ko, maraming salamat kay Father Balinton sa pagpadala nitong interview ni Julius Babaw. Si Tammy Basilario, si Clementino Casinias, si Rosalia Tragia, si Nunsi Apostles Creed, Nunsi? Pungsoy daw ang gapadato nila. Di ko pa nakita kasi ang interview. So, Katoliko niwala sila about pungsoy. Akala nila na ito'y walang epekto sa buhay Kristiyano. Si Danilo Bermejo, General Santos, taong nasa katotohanan. Nakita ko kay Shin, God of Wealth. Kay Shin, God of Wealth. May ribulto siya. Ganun ba? Di ko pa nakita ang interview kasi i-play natin.
pinorward sa akin ni Father Valenton, no? Si Noel, si Hes Mundo sa poblasyon Talisay City, taong nasa katotohanan. Hindi santos na panood mo ba yun? Ang santo, taong banal na may relasyon sa Diyos. Pero itong rebultong ito, not related by God. Ayun ang tinatawag na syncretism. No? Syncretism, combination sa Catholic practice at yung occult practices. No? At yung occultismo, unang Korinto 10:20, ay pagsamba ng demonyo at hindi sa Diyos. So, ngayon, pinorward ito ni Father Valenton sa akin. Hindi ko pa talaga ito nakita, ang interview, kahit nag-viral itong interview nila ni Julius Babaw. Ito, pakinggan natin. Parang personal use lang namin, nasa 30 plus na yata siya. 30 plus? 40. Mga 40 plus. 30 plus o mga 40. Imagine, si Mrs. Sara Descaya, din na niya alam ang dami sa kaniyang mga sasakyan, no? Para sa kanya, sabi niya, mga 30 plus. Sabi ng husband niya, mga 40. Kaya may kumakalat ngayon sa social media. Ito yung kumakalat sa social media. Ano ba yun? Na bagong kurso daw. Ano ba tong bagong kurso na to? Ito daw ang bagong kurso. Ngayon, College of Contractor, Major in Flood Control. Yan. Kumakalat ito ngayon. College of Contractor, Major in Flood Control. Okay, ituloy natin. So, mga mamahalin, luxury talaga. No? Mayroong mahigit 1 million. Ang kabuuan o mano na mga sasakyan ay bilyon ang halaga. Okay. Tuloy natin, mga kapatid. Ano-anong klase mga sasakyan to? Usually gusto namin yung mga SUVs para kasi 4 yung mga anak namin. Isang sakayan lang kami lahat. Parang... Imagine, 4. So, ibig sabihin, 6 sila lahat. Pero sasakyan nila, mahigit pa sa araw sa isang buwan. So, kung may color coding, lagbas. Okay. Dahil mahigit sa 4 na po. Nasa isang sasakyan kami. Nagagamit niyo ba lahat yan? Yun, hindi na nga. Hindi na nga. So, hindi nagamit lahat. No? Hindi nagamit lahat. Darating tayo mamaya sa pinaniniwalaan nilang pungsoy. Kaya nga, nag-message si Father Valenton sa akin. Sabi niya na napanood mo ba ito? He embraced fungsoy, law of attraction, new age, energy crystal, syncretism. Laki pa man naman silang simbahan. Look what happened to them now. Yun. May epekto talaga yan. Ang pananampalataya mo ay magiging syncretismo, hinaluan ng mga occult practices. Sa dami. Yung iba, pinapagamit namin sa mga bata. Ang problema, kung di ba sila sumali sa Freemasonry para connection, no? Mga engineer, contractors, connection. Kaya nga, yung ibang mga congressman nakakuha ng project. Bakit? Dahil sa connection sa kanilang Freemasonry. Yun ang problema kung sumali pa sa Freemasonry, di natin alam, mabigat yan. At ang asawa baka naging Job's daughter, mabigat din yan. O Eastern Star, delikado din yan. Okay, tuloy natin. Yung hatid sa school yung mga bata. Or kaya yung iba kasi, yung anak ko, yung
dalawang anak ko kaya na mag-drive. So, minsan ginagamit nila. Ano klase mga kotse to? Describe mo sa amin. Okay, so mostly American car siya. So, ito yung Cadillac, white and black. Sa pagpakita nila, na-interview ito nila ni Julius Babaw, kaya naging controversial ito dahil ayon kay Mayor Vico Soto, may natanggap daw umanong milyones na halaga sa pag-interview nito. Noong kasagsagan pa para sa eleksyon dahil si Ginang Sara Diskaya ay tumakbo sa pagkamayor sa Pasig. Ito yung sports niya, sports edition. Version. Yes. Okay. Oo, 20, ano yata yan? 20... Basta, something 20 something, oo. And then, syempre, yung Lincoln Navigator. Ito yung una na bili namin. Tapos yung, yung black pa lang una na bili namin. Tapos yung white, gusto ko may white din siya. Black and white. Black and white. Black and white. Yes. Eto isa. Denali. GMC Denali. So, black and white version din siya. Pero ito, diesel to. Ito gas. So, ito si black and white. And then, eto, nakita ko to, sinerge ko talaga sa ano to. Walang ganito sa Philippines. Nasa YouTube? Oo, na-search ko. Grand Wagoneer, parang jeep. So, wala siya dito, walang ganito sa Manila. May isa yata kumuha, pero nag-iisa lang itong kulay na to. Galing saan to? Pinaship ko from the US. From the US. It's an American car. Yes, it's an American car. Yun, dahil sa pagpasa publiko nito, isilalim din sila ng investigasyon sa Bureau of Customs. Yeah. Bakit nagusto mo to? Ewan ko, ang ganda ng body niya eh. Tapos parang compact lang din siya. Tapos yung color kasi, ang ganda, gusto ko red. Nagmamaneho ka rin? Marunong ako mag-drive, left, right. Hindi ako marunong mag-park. Yun. Okay. So, yung sa likod, yung Suburban, dito na yan, local ko na nabilit yan. Local na lang. Oo, si Suburban. Tsaka si ganda. Alphard. Oo. Ganda naman ito. Oo. So, mahilig kami sa mga malalaking kotse Oo kasi nga, para kasya kami. Tsaka yung mga anak ko kasi malalaki. So, here naman, mga pick-up tong dalawang to. Natuwa naman kasi ako sa kanyang lalaki niya eh. So, ito yung Dodge Ram. And then, the Tundra na Toyota. Sobrang comfortable. Ang ganda ng suspension nito. Imported din to, no? Yes. Parang walang ganito rito, no? Pilipinas. And the color red itself kasi bihira yung red na color nito. Nice. And then the Toyota Sequoia. This is the TRD Pro. So, more sports, tapos ito yung capstone, yung high-end niya. High-end version. And then, ito sa mga unang sasakyan na na-purchase namin, yung X5, tsaka yung F-Pace na Jaguar. Jaguar naman to. Yes. Mga unang sasakyan namin to. Anong pinakalagi nyo nagagamit na sasakyan? Yung Rolls. Dito tayo, dito. Dito tayo. Grabe, ha? Yeah. Ang dami. Ito parang hindi na nagagamit to, Sarah. Ito yung one of the first cars na meron talaga kami is this Altera. Ano na to, hindi na nag-reproduce to. So, isa sa pinakauna namin na ito sasakyan. yung Hindi namin tinatanggal. GLS. Mercedes-Benz, GLS. One of the S-Class series ng Benz. SUV din siya, hanggang likod, 3 row siya. And then the Volvo XC90. Ito yung gustong-gusto ko na dati na unang bilhin. Nung nabili na namin siya, hindi ko na ginagamit. Ang anak ko, anak ko gumagamit nito. At least gagamit na rin pala. Yes. Kahit paano, no? Yes. Napakaswerte naman ng mga anak nyo. And this is one of the most expensive purchases na kotse noon. Nabili na. Napakaswerte. Ayon pa kay Julius. Tandaan natin, as Catholic, yung paalala ni Father Sequia, na we do not believe swerte. We only believe the grace and blessing from God. Okay. I mean, this is the autobiography Range Rover. Range Rover. Oo. So, pinakamahal to noon nung wala pa yung mga nandun sa harap. Mga anong taon yan? 2020? 2020. Yes. Ito bago na. The Evoque. Oo. Gusto ko sana maliit lang. Tsaka yung kulay niya kasi gusto ko red. And then, Defender. Nakita ko to sa Dubai.
No? Nakita ko sa magazine, tapos sabi ko, gusto ko ng ganito. Yan. Hinintay namin dumating yung long wheelbase. Kasi 3 rows siya. Usually yung Defender niya is the small compact one. Yes, ito yung mas malaking version. Yes. Oo, para kasya kaming Land Rover. lahat. And then we have yung LM, yung Lexus na kakambal niya si Alphard. The higher end of hawig nga, no? Yes, the higher end of the Alphard. Pero Lexus ang ano niya. Yan, siguro nakita ninyo yan. Dito tayo sa interview. May isa pang mamahaling sasakyan diyan na binili dahil dahil sa payong. Paano ba to? Sa payong. Ayan. Pero hindi ko pinagagamit yung payong na to. Hindi pwedeng gamitin. Oo, kasi mahal yung payong. Ayan. So, ito yung payong niya. So, isang payong yan? Yes, on both sides. Ayun. So, yan yung feature niyang rolls na kaya ako siya nabili kasi tuwa ako So, binili dahil sa payong pero hindi pwedeng gamitin dahil mahal. sa payong siya. Tignan natin kung gaano kaluwag. Ayun. Uy, maluwag nga. Laki ng legroom. Yes. Very comfortable sa loob. Tapos, meron pa siyang, ano ba to? Yung table niya. And may TV din siya. Yan. Yan yung ano nito. Features nitong kulinan. Magkano naman yung ganyan? Pagdating naman sa business, anong naitutulong nito pag nakitang marami kayong mga sasakyan? Yun nga, yung sa business side, syempre, your clients come here and nakita nila, pag nagpa-park sila dito, ang dami yung gandang ng kotse kanina yan. Sa amin lahat yan yung luxury car. So, they know that we have the capacity to execute a project. Parang ito, parang part of our resume. Kumbaga pag nag-a-apply ng trabaho na ikaw kaya mo, may abilidad ka na gumawa na kasi may mga ganito kang sasakyan. Hindi siya, parang kasi sabi nila pag bumili ka ng kotse, parang expense masyado, tapos nagde-depreciate lang naman yan. Pero especially with these cars, yung ganito, itong dalawa, ito, alam ko mas tumataas ang presyo nila as time goes by. Saka nagagamit nyo nga rin sa inyong business, no? Yes, sobra. Guys, kasama na natin si Kuya Kurt. Dito na tayo sa interview. Kung makita ninyo, mga larawan ba yan ng mga santo? Hindi. Mga sa paganismo, yan na mga imahe. Yung mga pampaswerte, no? Yan talaga, kaya nga, sa message ng pari, sabi niya na may pungsoy, law of attraction, new age, energy crystals, syncretism, pero mga Katoliko ito sila, no? Nagiging Knights of the Altar pa, tagalinis sa simbahan, si Mr. Diskaya, at nag-aral sa Katolikong paaralan si Sara Diskaya. Pero, tandad sa mga pinaniniwalaan nilang pampaswerte ang kanilang tahanan. At Ate Sara Diskaya, welcome to my vlog. Napaka-inspiring ng kwento ng buhay nyo. I'm sure marami mai-inspire sa ating kwentuhan ngayong araw na ito. Simulan muna natin. Siyempre, nagsimula tayo, hindi naman kayo well off when you started. Yes po, opo. Talagang nagmula kami sa talagang walang-wala talaga. Siya. Kami, lalo na ako. Ngayon nga, parang nananaginip pa rin ang pakiramdam namin na paano tayo nakarating sa ganitong tagumpay. Kaya inaalala namin lahat yon, kaya minsan binabalikan namin at tumutulong kami. So, mga Katoliko talaga sila, no? Pero, parang walang nagbigay gabay sa kanila na bawal talaga ang mga occult practices na yan. At hindi lang yan, malinaw yan sa Biblia na ang pagmamahal ng salapi, no, ay isang kasalanan. The more you have security in this life, the more you feel insecure. Dama po namin talaga ang talagang tunay na buhay ng isang talagang walang-wala. Kaya minsan parang napakagaang po ng loob namin at saka napakababaw po ng luha namin minsan dahil nung una na babalikan namin yung nakaraan na yung mga
humihingi ng tulong sa amin, iniisip na lang namin na ganyan din naman kaming dati noon eh. Bago kayo nagkakilala ng dalawa, gaano ka simple ang buhay mo noon? Ang status ko po sa buhay noon ay nung college, paaral po ako ng simbahan ng Pasig, yung Immaculate Conception po. Okay. Sa kabaitan po ng mga pari sa simbahan, pinag-aral nila ako sa college. Katumbas naman So, laking katoliko talaga siya. Pinag-aral siya sa simbahan. Ng pag-aaral ko ay libreng patira sa simbahan, libreng pagkain, kapalit na at pag-aaral po So, naging working sa kumbento. kolehiyo. At katumbas naman ng binibigay nila sa akin ay pagiging janitor sa simbahan. Pag walang lector, walang commentator, walang mother butler, pag walang usherettes, pag walang lahat ng klase ng mga volunteers sa simbahan, wala. Ako po at saka yung kapatid ko ang proxies. Ako naman po, ng mga time na yun, tuwang-tuwa po ako dahil unang-una po, wala naman kami talagang bahay. For example, ako po, noong mga time po na yun, kaya tuwang-tuwa ako na pinatira din ako ng mga pari sa simbahan ng Pasig. Libre sa kumbento yun, kasi kasama ko yung mga pari. Kasi kung anong kinakain ng mga pari, ganun din naman ang kinakain namin. At kung saan sila nakatira, doon din naman kami nakatira sa kumbento rin. Kasi kung hindi po kami patitirahin ng mga pari doon, nakatira po kami magkapatid sa Floodway. Informal settlers po kasi ang aking mga magulang sa Floodway East Bank. Informal settlers din po yung mga kapatid ko sa Floodway East Bank. So doon po kami titira talaga. Oho. At minsan, parang medyo maganda-ganda naman tirahan namin kasi wala nga kami matirahang na maayos. Minsan nakikitira kami sa tiyuhin ko. Ay syempre, nahihiya naman kami sa tiyuhin ko, kaya talagang no choice, kundi makitira kami sa mga kapatid ko na informal settlers din po sa East Bank Floodway. At saka yung nanay ko, nandun din. Pabigat pa po kami. Pero sa pamamagitan ng libreng pagpapatira sa amin ng mga pare sa simbahan ng Pasig, nakakapag-aral na kami, nakakalibre kami ng pagkain, libre tirahan. At minsan, nauuwian ko pa yung mga kapatid ko sa Floodway East Bank. So kahit papaano, yung mga alay po sa simbahan, nahihingi ko sa mga pare. Kagaya ng sardinas, dilata. So nahihingi ko po yun sa mga prutas. Binibigay naman nila kaya sa mabulok nga lang naman. Pagkatapos, So, di sapat talaga na kahit pa nagtatrabaho ka sa simbahan, nagsimba ka, pero kulang ka ng kaalaman sa pananampalatayang Katoliko, delikado yan. No? Tulad dito, yumaman talaga. Pero ang din nila napansin, siguro maraming kaibigan sila na pare. Pero ang tanong, sabihan ba sila sa pare, sa mga kaibigan nilang pare, sa ganitong ore na practices nila, kaugnay sa mga pampaswerte? O pinahintulutan na lang? Okay, tuloy natin mga kapatid. inuuwi ko po yun doon sa mga kapatid ko sa Floodway kasi at least may pandagdag. Masayang-masaya ang puso ko dahil hindi man ako makapagbigay ng pera sa kanila, nakakapagbigay naman ako sa kanila ng pagkain. Kaya minsan, every other day, iniipon ko yung mga alay, pag tinatanong ko yung mga pare, kailangan niyo pa ba ito, Father, itong pagkain na to? Siyempre, hindi naman nila kailangan kasi sagana naman sila sa pagkain. So, hinihingi ko yun, inuwi ko sa mga kapatid ko at sa nanay ko para may pandagdag, makatikim sila ng masarap na pagkain. Opo. Ikaw naman, Sarah, kamusta naman ang kabataan mo? Saan ka ba lumaki? Bata ako ay lumaki at pinanganak sa United Kingdom. And then, ang parents ko both OFW. So, yung mom ko and dad ko, yung mom ko domestic helper and yung dad ko waiter. Pero nagwe-waitress din ang mami ko. Ang life namin, hindi naman kami mahirap. Parang middle class naman kami ang buhay namin. So, nabibili namin yung gusto namin. Pero hindi yung mga branded or ano, wala kaming ganun. Hindi naman kami pinalaki din ng parents ko na ganun. So, simple lang, I went to a private school dito sa Pasig, si Colegio del Buen Consejo or CBC. And then, nung college, La Consolacion Mendiola, Manila ako. And then, nag-transfer ako sa Pasig Catholic College kasi medyo malayo ang Maynila. So, yung Pasig Catholic College, dyan ako nagtapos ng college ko sa business management. Yan. Nag-artista ka raw dito? Sinubukan mong pumasok sa showbiz? Oo, yung lola ko kasi mahilig kay Nora Honor noong time na yun. So, nung kasi inuwi kami ng dad ko para yung mom ko makapag-work doon na yung hindi siya hirap.
So, inuwi ako noong 1982 or 83 yata yun. Grade 6 ako noon. So, nag-study ako sa Colegio del Buen Consejo din noong time na yun. Tapos lola ko, pinapasok ako sa pag-aartista. Yung Little Miss Noranyan ako ng lugar na to, tong Bangbang. So, yun. And then, sa mga labas ni Nora sa, yung Superstar Show. Tapos may mga show siya, sumasama ako. Sinasama ako ng lola ko, nagpa-perform ako nagsasayaw kami ng mga kasama ko. So, yun. Pero nung nalaman ng mami ko na lumalabas ako sa TV, wala pang 1 week, pinabalik na ako ng UK kasi masisira daw pag-aaral ko pag nag-artista daw ako. Yun yung bata-bata ka pa, no? No, oo. Sobrang bata ka pa. Yes. Pero imagine, no, kung nagtuloy-tuloy ka, baka ano ka na rin ngayon. Child star. Hindi na child star, baka serious actress ka na ngayon kung pinagpatuloy mo yung career na yun. Yes. Siguro hindi inadya ni Lord na mangyari yun. Kasi kung hindi, baka hindi tayo nagkatagpo. Ayan, yan ang pag-uusapan natin. Medyo magkalayo yung mundo nyo, no? Hindi kayo pareho ng klase ng buhay na pinalakihan. Paano kayo nagtagpo? Nasa college, yung transferee kasi ako from La Consolacion. So, I transferred to PCC. So, naging kaklase ko siya. Eh, syempre kasi I grew up for a long time in the UK. So, may accent ako. So, may gawa ako. Pag halimbawa, hindi ko feel yung pagre-report ko, i-accent ko, tapos bibilisan ko. Para sabihin ng professor ko, sige, okay na yan, ang galing mo. So, yun yung ginagawa ko. Eh, nasa likod siya, kasama niya yung friends niya. Pinagtatawanan ako. Inaras ka ka. Sabi, kasi, syempre, very distinguishable yung accent ko. Sarap pagtripan. Sa American English. So, kakaiba sa tenga. So, siya, yun, pinagtatawanan ako, tapos may nagpapakilala na siya, tapos, ewan ko. Actually, yung pagpapakilala ko noon, nilakasan ko lang din ang loob ko na magpakilala sa kanya. Pero, syempre, bilang talagang walang-wala sa buhay dati before, parang yung confidence mo sa sarili, para bang, nakakatakot maging ka-date yan, nakakatakot ligawan yan, kasi baka may kaya sa buhay yan, kasi may accent sa pagsasalita. Baka mamaya magyaya ng date yan, hindi ko ma-finance yung date namin. At ako ang magbunot ng pangbayad, patay. Sabi ko, yari. Patay ka. Kaya minsan nakakatakot na yung makadate. Kasi baka mamaya sa bunutan, siya pang bumunot ng pangbayad. Okay. Oo. So, tsaka nung mga time na yun, wala ako talagang masyadong pang-date. Hindi ko alam kung paano ko didiskartehan. Kung ang sa akin lang alam kong diskarteng kalye. Okay. Kalyeng, Forward natin. Yun ay kaugnay na sa kanilang pag-ibig. Second hand na nga lang namin binili. hinatak pa. Yung si Global The Win yan? Hindi, yung isa. Yung kotse natin ngayon, yung iniwan na natin. Si Adventure. Oo, inutang namin yun. Parang 12,000 per month ang monthly amortization niya. Hirap pa kami noon buuhin. Kasi di ba pag nagpalya ka, may interest pang ipapatong. So yun yung parang ginagapang namin yung sasakyan na yun na kasi ang hirap na walang kotse tapos 4 yung anak namin. Hindi namin alam kung paano siya nagtitinda ng bubong noon time na yun. So, ito yung sasakyan na yung kinukwento ko sa interview namin na minsan nagpapalya kami sa 12,000 per month, yung monthly amortization niya. Tapos sa buhay namin, itong kotse na to, nandyan yung mga anak ko nasa likod, tapos yung mga daddy nila nandito sa harap. Bahay namin to. Bahay walking house. Pag sa site inspection kami, kasama namin yung mga bata. Kasama namin yung mga bata. Tapos dito na namin tinitimpla yung gatas. Dito kami nagpapalit ng diaper. Yes. Kulang na nga lang kung may paliguan, dito na rin kami maliligo. Oo, sobrang madami nang na baka pwedeng bilhin. Kahit anong presyong ibigay sa amin. Hindi namin binibenta tong Adventure. Nahatak lahat, naibenta namin lahat at nagko-commute na lang kami. Ito ang naging kasama namin sa hirap at ginhawa. Ito na, ang naging umpisa namin. Parang dito na kami naging... Hanggang sa lumaki yung business. Yes. Dala nyo to. Yes. Actually, yung mga upuan niyan, yung mga wires niyan, lumalabas na. Pina-re-upholster ko pa yan. Dapat gawin ng artwork to. Yes. Naka-display na lang as an artwork. Yes, pina-re-upholster. Ang nangyari po nito, nung pinag-umpisa pa lang kami mag-asawa, syempre, jobless ako. So,
Ang nangyari po nito, nag-apply po ako sa biyanan ko ng trabaho. Sabi ko, Daddy, baka pwede mo naman bigyan ako ng trabaho dyan. Ako na muna magbantay ng mga site mo. So binigyan naman ako ng pagkakataon at hindi pa ako masyadong magaling at marunong noon. So talagang ginawa ko, ang sipag ko talaga. Mula umaga hanggang hapon, talagang binabantayan ko yun, binabalikan ko yun. Hanggang hindi ko napapansin, kahit hindi naman ako nag-aaral ng engineering talaga, dahil actual experience talaga natutunan ko. Natututo na ako sa mga foreman ko. Kung paano ang diskarte, paano yung paglatag ng bakal, paano lahat. Minsan nga, sila, yung mga foreman, minsan magagaling pa mas sa mga engineer. Yung mga engineer kasi magagaling talaga sa libro yan. Computation, lahat-lahat. Pero pagdating sa mga foreman, actual execution. Pati paglusot sa ilalim ng drainage, magmula sa lahat ng klase ng bagay, kaya na lang diskartehan yan. Na kahit minsan di na nga nagbabasa ng plano kung paano yung pagsuksok ng bakal. So, pabasahin na nila nakapiraso yung plano. Alam na nila i-implement yung bagay na yon. So, doon ako natuto. Hanggang tumagal-tagal, sabi ko sabihin ko, penging project. Daddy, baka pwedeng humimalay na ako. Baka pwedeng makahingi ng projects. At pumayag naman ang biyanan ko at pinahiram pa nga niya yung lisensya niya sa amin. Katapos, magmula doon, sabi ko sa biyanan ko, Daddy, bakit mo kami sinisingil ng license fee? Sabi niya, hindi. Business is business, sabi ng binan ko. Siyempre, parang nung mga time na yon, minasama ko yon. Kasi bakit naman sinacharge kami ni Daddy ng license fee? Asawa ko naman yung anak niya. Oo. Pero hindi namin akalain na doon pala kami matututo. Doon pala kami magiging successful. Kasi kung siguro nanatili kaming umasa doon sa biyanan ko at hindi kami tuniruan ng talagang tunay na tinatawag na business is business, family is family, parang magiging dependent ka lang sa lahat ng klase ng bagay. So doon, naturuan kami na maging tumayo sa sarili namin. Tsaka una kami naggawa mga private bahay. Pero kasi walang kita sa ganun. Kasi, doon sa program of works, yung client namin, nilagay lang namin na plain. Mas malaking kita sa proyekto sa gobyerno. Na simpleng ilaw lang. Gusto ending, yung end product, chandelier na. Wala naman dun sa budget, program, wala sa budget. Minsan ang hirap nilang sumunod. Minsan ang hirap nilang sumunod sa mga bill of quantities. Kaya sabi namin, ang hirap nito, doon na lang tayo sa City Hall no time na yun. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Ayun. Dito na. Nung nag-DPWH sila. Okay. Paano yan? Paano kayo nakapasok doon? Bali, nakapasok kami doon. Nagbid lang at saka nagkaroon ng opportunity at ginanda lang namin po ang gawa namin. Tuloy-tuloy. Maliit lang na project to? Maliit lang po. Hanggang lumaki hanggang nagtuloy-tuloy po ang mga experience namin. Hanggang naging malalaki na po yung mga projects namin. Ano yung nakuha yun sa DPWH? Di ba ang daming, sabi nga nila, madaming bidding, red tape, mga ganun? Hindi. Bid lang po. Paano kayo nakalusot doon sa bidding? Yung prices namin, lower than yes. Mga gano'ng kadaming project nyo sa isang taon? Noong time na yun, parang 10 yata, masaya na tayo. Parang dati noon, pag umabot na kami ng mga 50 million. Wow. Na maliliit. Na maliliit na 4M, 5M, parang accumulated. Masaya na kami. Pero nung tumagal-tagal po, parang na-overwhelmed din kami at minsan, pangit din palang kumuha ng napakaraming maliliit. Parang mas maganda pala na kumuha ka na lang ng isang malaki o dalawang malaki para yung pagbabantay at monitor mo, dalawa lang halos. Kaysa kumuha ka ng 10 malilit na tag 5 million o di ka tag 10 million. So yung management mo, hindi ganun karami. At hindi rin karami yung set ng equipment na pwede mong gamitin sa... Pati documentation niya. Pati documentation niya, mahirap pag masyadong marami. Anong malaking project ang nagawa nyo na nagpabago ng buhay niyo? Actually, marami kasi nagsunod-sunod Sunod-sunod na. Nagsabay-sabay pa nga Tapos, dahil sa mga ahensya... Sumipot na ba ito sa Senate hearing? Dahil pinatawag, di pa nagpakita noon. Iwan ko paano nila paliwanag to. Ng gobyerno, hindi ko mo naman talaga kailangan ng sobrang laki ng puhunan kasi may mobilization naman po yan. So, yun lang naman piniikot namin ng piniikot at may tulong ng kaperasong tulong ng bangko, yun lang po. Saka importante yung trust nila sa inyo. Yes. Hindi dapat masira. Opo. So yun na, nakapagawa na kayo ng mga sunod-sunod na project. Paano nabago nito yung buhay ninyo? Ano mga changes na nangyari? Siguro ang sa buhay, personal life namin, hindi na kami nag-iisip kung
Or hindi kami natatakot mag-grocery na on a budget with 4 growing kids. Yung pangalawa, hindi ka na natatakot magbayad ng tuition fee na ibuo mo na. Kasi noon yung tatlo, apat na sila pala nag-aaral, ang hirap na installment basis, minsan pumapalya ka pa. Nakikiusap pa kami. So yun yung medyo yung parang, yung tinik na, alam mo na whole year bayad ka na, wala ka nang iisipin sa mga anak mo na yung tuition fee nila, yung gamit nila sa school. Hindi ka dun sa sale bibili kasi alam mo may budget ka naman. Tapos sa employee side din namin. Sa employee side namin, syempre, the more na gumaganda namin, sumusunod na kami na sumusunod sa batas. Kasi kadalasan po kasi ng ibang mga construction company, palibasa ang tawag nila doon ay project-based. Kadalasan, hindi sila masyadong sumusunod sa batas dahil inisip nila, pagtapos ng project, hiwa-hiwalay na tayo. Babay na. So sa amin, hindi po. Ang ginawa namin, dahil tuloy-tuloy naman yung mga project namin, talagang ginagawa namin regular kaagad ang namin, mga tao namin. Yes. At binibigay namin kung anong government requirements na makasunod ka sa batas. At katunayan, nilalagpasan pa namin kung ano ang wala pa sa government requirements, dinadagdagan pa namin ng iba't ibang uri ng mga benefits yon, katulad ng insurance, healthcare, at saka other benefits pa po. Yun ang way din ng pasasalamat namin sa lahat ng mga employees namin. Dahil kung hindi naman dahil sa kanilang lahat, hindi kami abot sa ganito. Hindi kami makakarating sa ganito klase ng tagumpay. Kasi kung kaming dalawa lang, hindi namin kaya yun. Kumbaga, inalagaan namin sila dahil inalagaan naman talaga nila ng husto ang company. Kaya binabalik namin sa kanila lahat. Kumbaga, kaya kung kami po may mga Christmas party, talagang bongga kami magpa-Christmas party. Kasi hindi kami yung bosses na you need to make an appointment bago kami makausap or kung ano yung sinabi ko, yun yung susundin. Kami very open sa suggestions, ideas nila kasi baka mamaya, oo nga, boss nga kami, pero mamaya yung ini-implement namin na mga rules or regulations, hindi na yun. So, very open kami sa conversation with our employees. Yun yung sinasabi ko sa lahat ng interviews, nagpapa-interview sa amin, we leave our doors open. Why? Sisilip lang sila, may gawa ba si sir or si ma'am? Ito na. Kung saan nakakabili ng ganitong klase ng mga bagay? Ito ang mga pampaswerte nila. Dito. So, dito tayo sa pampaswerte. Pero gusto kong malalaki na para malalaking swerte ang dumating, sabi ko. Pagkatapos sabi niya, naku, mahal yan. Sige, okay lang. So, yan. Kami ni Father Darwin, nakapunta kami sa North area dahil kaugnay sa mga pampaswerte. Nung nanood ang mga, di ko na lang pangalanan, palagi silang nagsubaybay sa atin, no? Na yun palang mga binibili nilang mga mamahaling pampaswerte ay against Catholic Church. Kaya kami talaga ni Father Darwin ay nirequest nila magpunta doon para i-break at basagin ang lahat ng mga nabili nilang pampaswerte. Tuloy natin. Try ko lang. Kasi ang katwiran ko, yung painting nga ng pagkamamahal, nabibili natin para maging art sa mga wall natin. Tapos isang tao lang na pwedeng magnakaw nun ang kayang magbuhat. Samantalang ito, magkakaroon na ako ng art. Tapos pag may gustong kumuha ng bagay na yan, nako, mamamatay muna siya pag nadaganan siya niyan. Sobrang bigat. So ang bigat yan, hindi yan makukuha, mananakaw ka agad. At pangalawa, may swerte na ang display. Yun. Katoliko sila. Nagiging working student sa Katoliko, nagsisimba sa Katoliko, at sumusuporta talaga sa simbahang Katoliko dahil nagkapagtapos bilang working student sa Catholic. Kahit na yung mga offerings na hinihingi niya sa pare para madala sa mga kapatid. Pero merong nangyaring vacuum sa pagiging Catholic. Ang kaugnay sa tinatawag ni St. Anselm of Canterbury, Fides Quaerens Intellectum, yung faith seeking understanding, na ang ating pananampalataya ay dapat hindi mahawaan ng mga occult practices. Ang tawag dyan, syncretism, occultism. No? Occultism is Satanism. At karaniwan na argumento sa mga naniniwala ng pampaswerte, wala namang mawala
kung maniwala ka nito, pero malaking nawala natin. Basta maniniwala tayo sa mga pampaswerte o okot paraphernalias. Dahil malinaw yan sa Catechism of the Catholic Church 2138, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. Dahil pungsoy nga yan, plus may art ka pa na dekorasyon sa office mo. Katulad nito, ito nasa likod. Ayan, pungsoy. Yan ang sinabi ni Father Valentin na pungsoy, law of attraction, new age, energy crystals, syncretism. Okay, tuloy natin. Katulad po Ang ito. laki. Ito po, pinaship ko po yan from China mula doon sa isang kaibigan ko po rin na nagka-curvings talaga, si Jay. Kay Jay po yan. Yan po ay jade art po. Ang jade kasi, akala natin green lang yung jade. Pero ang jade po, iba-iba rin po ang kulay niya. May classification din po siya mula sa... Pampaswerte, malaking pampaswerte. Iba't ibang kulay. Ang pinakamahal lang talaga na jade, kaya nasanay tayo na ang kulay ng jade ay green. Kasi yun ang pinakamahal na jade, pag kulay green. Pero yung mga ganito klaseng parang yellowish lang, medyo cheap kind of jade lang yan. Pero isang buo yan, nakinarve. Yes. Bali, hinati-hati sa ano yan, sa 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 pa nga. Kasi nga, hindi kayang buhatin yan ng, mababasag siya lalo. Wow! Kaya pinutol-putol. At dito na lang in-assemble. Kuya Curly, ikot tayo din sa lugar mo. Anong mga klase ng mga bato makikita natin ito, dito? Ito, mga citrine. Ito, ang ibig sabihin naman itong bato na to, mga citrine yan. Citrine. Ayun, dito na naman sa sinabing crystal attraction. Ibig sabihin yan, money, for money ang ibig sabihin. Ibig sabihin parang ina-attract mo yung money. Yan. Crystal attractions. So, bilang Katoliko, siguro, may mga kaibigan siyang pare. Di ba na kapag bigay ng advice yung kakilala nilang pare kaugnay sa mga practices na ganito? So sabi ko, wala namang masama. Yun ang problema, no? Sa mga naniniwala, wala namang masama. Dapat talaga pag-aralan natin ang pananampalatayang Katoliko, no? Dahil malinaw yan sa Catechism of the Catholic Church. Superstition is a total departure. Catechism of the Catholic Church 2138. Superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. Imagine, a certain superstition, humihiwalay na tayo sa Diyos. Natural stone ka pa, may money ka pa na pwedeng pumasok. Citrine ang tawag dyan. Citrine. Stone. Ito yan. Pareho rin. Tapos ito naman, yung mga art na gato, yung pink jade naman to. Pink jade. Akala ko dati, isa lang ang kulay ng jade, pero iba-iba pala ang kulay ng mga jade. May mga maliliit ka rin dito. Yan, mga jade din yan. Ang dami talaga Ang gaganda ng pagkaka-art sa kanya, tulad po nito. Ito naman, money catcher naman yan. Frog yan. Ang dami talaga nila na mga kinikilalang pampaswerte. New Age movement, syncretism, occultism. Grabe, no? Na jade din, na pang-catch ng pera daw. Kaya yan, may mukhang pera siya. Pang-touch ng pera. Katoliko sila. Pero, hinaluan talaga nila ng aral ng pungsoy. Chinese money. Okay. At mapapansin mo, napapaligiran niya ng iba't ibang parang gold bars or money coins. Kasi minsan, pag inisip mo na magkakapera ka talaga. Pag inisip mo na makakasakit ka talaga. Pag inisip mo ang problema, magugulat ka na lang, maya-maya may problema ka na. Kaya dapat ang isipin mo, yung positive energy, pag inisip mo positive din na papasok sa'yo. Pag inisip mo ang negative, yun ang tinatawag na the new age, no? The new age. Si humility, guilty din ako. Ano yan? Kasi noon, may friend ako na tinuruan ako ng puro Lucky Charms, pungsoy. At iba pa. Thank God, I was able to view Father Darwin debate with Parma, and I followed Father Darwin since then. So kaya nga kung ano man mga pampaswerte ninyo, no? Talaga matuso ang ating kalaban,
bigyan talaga kayo ng tinuturing na pampaswerte. Pero mag-ingat dahil pwedeng i-withdraw niya yan. Pwede kayong patikimin dahil ang paniniwalang ganyan ay pagsamba ng demonyo. Nasa unang Korinto Kapitulo 10 versikulo 20. Yung iba, may mga pangyayari na sa buong buhay hanggang namatay sila. Okay ang takbo ng kanilang buhay sa paniniwala ng mga okultismo. Okay. No? Pero yung mga anak at mga apo nila ang nagdusa. So, itong pangyayari dito sa Diskaya family, pwede itong actual grace na ibinigay sa Diyos para sa kanila, para mabuksan ang kanilang isipan na meron pala silang mga nabuksan sa kanilang buhay na hindi nila alam. At ito, ang occultism, crystal attraction, New Age, yung syncretism, yung feng shui, law of attraction, yun ang ipinagbabawal talaga. At parang hindi nila alam ito. Negative din. Napapasok sa iyo. So, kaya mapapansin mo, lahat ng dapat ng mga art mo, positive. Tulad yan, tungkol sa pagkakaperahan ng mga gold bars yan. So, ang ibig sabihin yan, iniisip parang naglalagay ka ng isang bagay na marami akong pera, marami akong bars. So literal parang gano'n, literal. Gusto mo lagay sa bahay mo kung ano yung gusto mo makuha. Yes, kung anong bagay na, halimbawa, naglagay ka ng painting sa wall ng bahay mo na isang... So, yun ang kaniyang paniniwala. Pwedeng ibigay sa kalaban, no? Pero, anong nangyari? 'Di ba? Totoo talaga ang sinabi ng mga exorcist na pwedeng 99% ibigay yan. Mag-ingat sa 1%. Pwedeng uubusin niya, kunin ang lahat na binigay niya. Kaya nga, due to the ongoing scandal and allegations involving this Biskaya couple, mga kapatid, delikado ang kanilang kumpanya, ang kanilang construction firm na talagang haharap ito sa tinatawag na immediate termination sa lahat ng mga active government contracts. No? At posible pa dahil sa investigasyong ito na sila'y magiging blacklisted sa lahat ng mga official contractors sa darating na government projects. Lalo na, grabe ang research na ginawa ni Senador Ping Lacson at nakilala daw umano ang kanilang construction na bride giver. Thank you, Mr. President. Will the distinguished gentleman from Cavite yield to some questions regarding his privileged speech last week? Certainly to the distinguished minority leader, our minority leader, and I cannot let this opportunity pass without acknowledging the exemplary leadership recently displayed by our minority leader. Not many among our colleagues know that he gave way to all the members of the minority. Yung membership po ng Commission on Appointments, binigay niya kina Senators Legada, Subiri, and Risa Ontiveros. Hindi lang yun, pati yung set, binigay pa po dito sa... Sandali, nabasa ko sa Facebook si Ginny Alfechi, no? Sabi niya, ganon ang asawa ko dati. But noong nalaman namin ang katotohanan, lahat ngang superstitious beliefs, sinurrender po namin. Malaking pasalamat namin sa punto por punto program, sa inyo, Bro Windel, nila ni Father Darwin, sa lahat, salamat sa Diyos. Kasi nalaman namin ang katotohanan. Oo, isinuko talaga nila ang kanilang mga, dahil sila negosyante din, isinuko talaga nila yung mga pampaswerte. At di basta-basta,
sa pagsuko, meron pang mga na experience na mga retaliation, no? Kaya nga, balikan natin yung Diskaya. Di kaya umanib sa Freemason Ray para merong mas malawak pa na koneksyon. Yon, delikado yan. Si Father Chad Referger, matagal nang nagbabala, si Father Winston Cabading, si Father Jose Francisco Siquia, kaugnay sa naturang organisasyon. At alam niyo mga kapatid, marami na tayong mga secret lang na miyembro ng Freemasonry na sila ay 32nd degree, may 33rd degree na nag-renounce talaga. At meron pang darating, may 6th degree, may 2nd degree, na willing mag-renounce. So, iwan ko kung ang pamilyang ito, di ba nagiging membro, dahil mayaman sila, di ba nagiging membro sa Freemasonry? Delikado, pati mga anak at mga apo. Tuloy natin. This humble representation. So that's the mark of a true leader, Mr. President. So thank you, distinguished Minority Leader. Thank you, kind sir. I am humbled by the manifestation. Thank you. Just to refresh our colleagues also, Mr. President, if I may continue. You mentioned in your privilege speech some contractors and some of the owners. Now, Mr. President, may I go on? The Alpha and Omega construction and the St. Timothy constructions were included in the top 15 flood control contractor list from President Bongbong Marcos on during his press conference. And if I'm not mistaken, you also mentioned something to that effect in your privilege speech. Now, on the Securities and Exchange Commission papers, iba-iba po ang owners ng composition of the company. But in actuality, alam ng lahat na isa lang may-ari nito. Same owner of the once blacklisted St. Gerard Construction. Now, they will deny this fact until they can. However, in one of the tax cases filed against them on 2022 before the Court of Tax Appeals, CTA case number 10472, to be exact, the same and one address lang ang ginagamit for St. Timothy, St. Matthew, St. Gerard, and Alpha and Omega Construction Corporations. Also, the majority stockholder of St. Timothy, who owns 85% of the company, named Miguel Juntura, was the marketing director of St. Gerard. The question, Mr. President, billions of government projects concentrated and monopolized by a few. Mr. President, paano nila itong nailulusot? Who monitors this kind of circumvention? We have an agency, Mr. President. It is called the Philippine Contractors Accreditation Board, or PICAB, which is the implementing board of the CIAP, a construction industry authority of the Philippines. Incidentally, this authority is under the DTI. Pero it seems na medyo nahaluan na rin yata ng konting, o hindi lang konti, ng katiwalian pagdating sa mga flood control projects, because information keep coming in sa aming opisina na itong PICAB nagre-resort na sa accreditation for sale. May mga ganyang reports, and I've talked to some contractors, private contractors, na they had this experience of being offered accreditation by PICAB, na sila na yung bahala sa bank certificate and other requirements.
for a fee of, I think, 2 million pesos, no? For a start. So, ganito na po kasama talaga yung kalakaran sa ating bureaucracy. And I think in the second hearing of the Blue Ribbon Committee, because I believe, as we have monitored, na during the first hearing, guess po ninyo yung resource person nyo yung pickup. And there's some issues that they could not explain during the hearing. And I think we can take this up again with them, your observation in relation to St. Timothy and Alpha and Omega. Incidentally, Mr. President, Alpha Omega was mentioned by the Pride of Congress, who incidentally is the produced seed of our distinguished colleague, Senator Lauren Legarda. Sabi ko nga, move over, Senator Legarda, there's a new kid on the block. And to her credit, she produced a seed named Leandro Legarda Lebiste. Nabanggit po niya itong Alpha Omega, na one of the 3 contractors na involved, na may resibo pa. Ang sabi niya, I heard his interview sa radio, TV, and he identified Alpha and Omega ba ito? Yes. Alpha and Omega Construction Corporation as one of the 3 bribe givers given through the district engineer of Batangas, First Engineering District, si Abelardo Calalo. And I think we should not stop at filing the information or filing the case with the prosecutor's office of Batangas. I think we should dig deeper into this case. Congressman Lebiste offered him to be a state witness, and I think the Department of Justice can pursue this. So, ito na ba ang sinasabing pag naniwala ka sa mga pampaswerte, 99% pwedeng ibigay. Yun ang karangyaan, mga kayamanan. Pero, mag-ingat daw sa 1%. Dahil yung 99% ay pwede yang tanggalin ng ating kalaban. Ito na ba ka? Kaya mga kapatid, kaya maliban sa problema sa dulot sa baha, ano yon? Na nag-overcapacity na ang mga hospitals. Yung sakit ng leptospirosis. Pero ayon sa eksperto, maliban diyan, merong isang sakit na karamihan ang mga nagkasakit nito ay nasa posisyon pa. At tinatawag niyang kleptopyrosis. Galing sa salitang kleptomania. Ang sakit na hindi makakapagpigil sa pangnanakaw. Kaya nga, dapat sana ang ilagay natin sa opisina yung mukha, yung larawan sa pamilya. Larawan sa pamilya, larawan sa mga anak. Bakit? Dahil tuwing may gawin ka na korupsyon, makita mo sana ang larawan sa pamilya mo. Okay ba silang pakainin galing sa nakaw na pira? Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at abangan natin ang resulta sa investigasyon na ito at posibleng haharap sila ng kaukulang kaso. Maraming salamat, hanggang sa muli.